magandang pagkakataon na ito at isang malaking pagkakataon at isa pong karangalan na makapagsalita po sa inyong harapan dito ngayon at makapagbahagi po ng kakaunting kaalaman at payo unang-una sa aking sarili at pagkatapos ay sa inyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapasalamatan ko din pagkatapos nun ang mga nasa likod ng mga programang ito naway gantimpalaan pa kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at dagdagan pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong mga pagsisikap na maipaabot sa iba, no, sa pamamagitan ng inyong mga kakayanan ang mga katuruan sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pag-umpisa po o bilang umpisa sa ating tatalakayin ngayon, nais ko po muna magpakilala sa inyong harapan. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na si Saad, na isa pong balik Islam na kasalukuyan ay binigyan ng pagkakataon ni Allah na makapag-aral sa isa sa mga jami'a dito sa kaharian ng Saudi Arabia, walillahil hamd. At ang topic po na ating napili para sa ngayon ay ang isang tanong na hindi nga ba mahalaga pag-aralan ang akida. Sapagkat may mga tao o may mga grupo ng tao at may mga naniniwala na ang akida ay hindi mahalaga. Bagkos sinasabi nila na mas mahalaga pa yung akhlak, mas sinasabi nila na mas mahalaga pa yung akhlak o kaugalian ng tao, sinasabi nila na mas mahalaga pa ang maging mabuti kaysa sa pag-aralan ang akida. So sa ating pagtatalakay sa mga oras ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay inshallah subhanahu wa ta'ala magbibigay tayo ng mga points o ng mga bagay o mga dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang ating akida, no? At inshallah subhanahu wa ta'ala bigyan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas at sapat na kaalaman upang matalakay ang bagay na ito. Innahul waliyu ala dhalik wal qadiru alayh. Katotohanan na siya ang nakakakaya sa bagay na iyon. Inshallah subhanahu wa ta'ala. At naway, tawfiqan niya tayo doon. Allahumma amin. Bago tayo magumpisa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mahalaga na malaman natin na ako po ay hindi masyadong, kumbaga sa ano, ay hindi ako masyadong ganun kalalim pagdating sa usapin na ito. Pagkat tayo ay nananatili pa lamang sa pag-aaral at kung gusto niyo pa pong magpalawak sa usapin ng akida ay piliin ninyo po yung mga mas may kaalaman sa akin. Magtanong po tayo doon sa kanila about sa mga akida. At dapat sa pagtatanungan natin ay tama ang kanyang akida na kung saan walang pag-aalinlangan siya sa mga bagay na kung saan ito ang tama. At siya ay tumatahak sa landas ng mga salaf as-salih o ang mga mabubuting mga henerasyon at mga mabubuting tao na nauna sa atin. No? Pagkat ako ay isang estudyante pa lamang, so hindi pa ganoon kalalim, no? Hindi pa tayo kagaya sa mga naunang nagsalita sa atin na malaki na mashallah ang talagang kanilang nakuha sa kaalaman. Pero ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pinaghandaan natin ang topic na ito at kumalap tayo ng sapat na impormasyon na kung saan sasapat doon sa ating oras, no? Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago natin pag-aralan ang akida o bago natin talakayin ang topic natin ngayon, alamin natin na ang usaping akida ay isa sa mga bagay na kung saan ito ay napakalawak at napakalalim na usapin na kung saan ay hindi pwedeng magkamali
ang isang mananampalataya dito. Kaya ang akida ay hindi makukuha sa iisang upuan lamang. Ito ay nangangailangan ng mahabang oras at mahabang panahon sa pag-aaral. Nangangailangan ito ng pagod, puyat, at mga ano pa mang kinakailangan upang nang sa gayon ay mapag-aralan ang tama, sahih na manhaj o na akida. So bago tayo pumasok sa talakay na to, nararapat nating malaman kung ano nga ba ang kahulugan ng akida, no? Kasi ang ating mga scholars, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga magulang, mga kapatid, kapag sila ay paliwanag sa isang specific na topic, ay binibigyan nila ito ng pakahulugan. Upang nang sa gayon, ang isang mag-aaral ay magkakaroon siya ng ideya kung ano ang kanyang pag-aaralan. No? Magkakaroon siya ng tasawur na tinatawag. Ibig sabihin, may imagine niya kung ano ba yung mga usapin na napapaloob dito, kung ano ba yung mga bagay na pag-aaralan dito. No? So, ano nga ba ang akida, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ang akida ay sa pagbibigay ng kahulugan ng ating mga scholar dito sa ating libro, ay may uh, dalawa siyang uri. No? May dalawa siyang uri ng kahulugan. Ang tinatawag na am at saka yung khas. Ibig sabihin ng am, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yung general na meaning. Ano ba yung general na meaning ng akida? Pag sinabing general, pangkalahatang meaning. No? At ano yung khas? Ibig sabihin yung khas, ito na yung i-specific na kahulugan sa pananaw ng ating mga scholar sa pananampalatayang Islam. Okay? Ang am, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagbibigay ng pakahulugan sa akida ay wa ma ya'taqiduhu al-mar'u wa yadinu bih sawa'un kana haqqan aw batilan. Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, ito ay kung anuman ang pinaniniwalaan ng isang tao at anuman ang kanyang ginagawang relihiyon. Okay? Ginagawang relihiyon. Maging ito man ay batil. Ibig sabihin, sira o hindi tama ang kanyang akida, o maging ito man ay tama. Yun ay sa pang-general na kahulugan. So, ibig sabihin ito yung pinaniniwalaan at ginagawang relihiyon. Sa bagay na ito ay ginagawa niyang relihiyon ang isang kanyang paniniwala. Okay? At sa ma'anan khas naman, sa specific, ibig sabihin sa pananaw naman ng ating mga scholar sa ating relihiyon naman, ang ibig sabihin ng akida sa khas nito na kahulugan, ito ay ang al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa al-qadr khairihi wa syarrihi. Ibig sabihin nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang akida, ito ay ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paniniwala sa kung anumang mga usapin na napapaloob sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala sa rububiyya, ang paniniwala sa uluhiyya, ang paniniwala sa asma o sifat. Lahat ng mga usapin na ito na kung saan napapaloob sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, ito ay papasok sa tinatawag na akida. No? Sa rububiyya, sa kanyang pagka-Diyos. No? Na siya ang manlilikha, na siya ang nagbibigay ng biyaya, na siya ang nagbibigay ng parusa, na siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagpaparusa sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. No? Na siya ang gumawa ng lahat ng bagay at iba pang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat sa kanyang pagka-Diyos. Al-uluhiyya, ito yung pagka-Diyos niya na kung saan sa kanyang karapatan ay sinasamba natin siya. No? Na kung saan ang ating mga sala, ang ating mga zaka, ang ating mga pagkatay ay nararapat lamang na ibigay sa kanya. Ito ay pumapasok sa uluhiyya. Al-asma wa sifat, no? Ang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala
at ang kanyang mga katangian na nabanggit niya sa banal na Quran at ipinaliwanag ng kanyang propeta, nararapat din natin itong paniwalaan. So ito ay pumapasok doon sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na pumapasok naman doon sa tinatawag na akida, paniniwala. Okay? Huwal imanu billah. Ito yung paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatih wa malaikatih at ang paniniwala sa kanyang mga anghel na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minilikha ng mga anghel na ito ay binigyan niya ng kanya-kanyang mga trabaho at ang iba sa kanila ay ipinakilala sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at meron silang mga katangian na sila ay nilikha mula sa liwanag, hindi sumusuway kay Allah, hindi sila sumusuway kay Allah, sumusunod sa kung anumang ipinag-utos. Ito ay ang paniniwala sa mga anghel at paniniwala sa kung anumang mga usapin na napapaloob sa patungkol sa mga anghel. Paniniwala sa mga libro. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbaba ng mga libro sa atin. No? Nagbaba siya ng mga libro na naging gabay at yung mga naunang libro maliban sa Quran, ito ay nabago na at ang pinakahuling libro na ibiniba ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Quran na nananatili hanggang ngayon at naging gabay para sa buong sangkatauhan. Paniniwala sa kanyang mga propeta na pagkatapos pinadala niya ang mga libro, kailangan ng mga propetang magpapaliwanag at maggagabay sa mga tao at magpapakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwala sa araw ng paghuhukom, no? Na tayo ay huhukuman sa lahat ng ating mga ginawa dito sa ibabaw ng mundo. Kung dito man sa ibabaw ng mundo, may mga taong nakakatakas sa batas, no? Sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala walang makakatakas. At paniniwala sa qadar, maging mabuti man ito o masama sa ating paningin. So ito ang akida, ito ang kahulugan ng akida, no? Paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga in short, papaiksiin natin ito ay ang paniniwala, yung anim na haligi ng paniniwala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang anim na haligi ng paniniwala ay pumapasok ito sa usaping akida na kung saan binigyan din ito ng paglilinaw ng ating mga scholar kasama na dito si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. No, hindi natin babanggitin sapagkat mapapahaba masyado. Okay? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamahalaga na aralin sa buong mundo ay ang tinatawag na akida, no? Mas mahalaga pa ito kaysa sa akhlak, mas mahalaga pa ito kaysa sa mga gawaing pagsamba, kagaya na lamang ng pagbibigay ng sadaka, paggalang sa magulang at ang ano-ano pang mga gawaing pagsamba, ay katotohanan na mas mahalaga pa dito ang akida. Pero gayon pa man, kahit mas mahalaga ang akida, hindi natin pinapabayaan ang ibang mga bagay na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil nga sa pinakamahalagang bagay ito ay nangangailangan ng mahabang oras para ito ay pag-aralan. At pag-aralin ito mula sa mga pinagkakatiwalaang mga scholar na kung saan meron silang tamang madhab at meron silang mga tamang na pag-aralan, no? Kung tayo ay mag-aaral, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at patuloy na mag-aaral sa akida, ay malalaman natin at magpapalalim tayo dito sa akida, malalaman natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang ating mga scholar, lahat sila ay sinasabi na aslu kulli shay al-aqida. Na kung saan ang asal o ang pinaka ugat ng lahat ng mga bagay ay ang akida, no? Na kung ang ating akida ay magiging bagsak, katotohanan na madadamay ang ibang mga gawain, no? At inshallah subhanahu wa ta'ala mamaya sa mga sagot o mga punto na ating tatalakayin ay malalaman natin kung bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang ating akida, no? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mahalagang pag-aralan, no, ang ating akida dahil ang tao ay likas na naniniwala
sa Diyos o naniniwala sa tagapaglikha. Kahit sinong tao ang tanungin natin, katotohanan at tiyak na siya ay ah, naniniwala sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha. At ito ay nabanggit sa banal na Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung tatanungin mo sila kung sino ang lumikha ng kalangitan at ng kaulupaan, ay sasabihin nila, layakulun Allah. Katotohanan, nasasabihin nila na ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lahat tayo na mga tao ay likas sa atin na maniwala sa Diyos. At ang pananampalatayang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nagtuturo, no, sa pagkilala ng tunay doon sa Diyos na yon. At ito ay may kinalaman pa rin sa usaping akida. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, bakit mahalagang pag-aralan ang ating akida? Unang-una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga akida ay mahalaga kaysa sa lahat ng bagay. Kagaya ng nauna nating binanggit kanina, ito ay mas mahalaga pa kaysa sa paggalang ng ating mga magulang, mas mahalaga pa sa pagbibigay natin ng kawang gawa, mas mahalaga pa sa kung ano mang kabutihan na ating gagawin, no? Sapagkat dito ibinabatay ang mga gawain. Na kung saan kung magiging tama ang ating akida, magiging tama ang ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibang mga bagay ay magiging tama na rin. At dahil na rin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay turo sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ah merong isang hadith na nabanggit patungkol kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na noong inutusan niya ang isa sa kanyang mga sahabi na magturo o magda'wa para sa mga taong hindi mananampalataya, ang inutos niya kaagad ay may kinalaman sa akida. At ang hadith na ito ay hadith na kung saan ipinadala si Mu'adh ibn Jabal, isa sa mga sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, doon sa Ahlul Yaman. Sabi sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa innahum ata'u laka bidhalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawat ila akhir al-hadith. Noong si Mu'adh ibn Jabal ay pinadala ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yaman o sa Yemen, ay sinabihan siya ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating ka doon, sabi niya, ikaw ay mag-imbita sa kanila tungo sa Islam at ipakilala mo sa kanila o ituro mo sa kanila ang Islam at ituro mo sa kanila, ipakilala mo sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa sila ay sumaksi ng asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ibig sabihin, sila ay sumaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pumapasok sa usapin na akida sapagkat ito ay ang pagkilala, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos noon, sinabi ng mahal na propeta, at isunod mo doon wa anna muhammadan rasulullah. At isunod mo yung si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katotohanang sugo ni Allah. At sinabi niya, kapag ikaw ay sinunod sa bagay na iyon, turuan mo sila, no, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-obliga sa kanila ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw. So sa hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagpapakita lamang na iutos ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga ibang gawain. Kahit pa sa sala, no? Kahit ang pinakaunang titimbangin sa atin sa araw ng paghuhukom ay ang sala, inutos pa rin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon kay Mu'adh na kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay dalil lamang, patunay lamang na mahalaga ang akida sa atin. No? At gayon na rin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung titingnan natin yung talambuhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan noong siya ay naging propeta, siya ay nagda'wa ng 13 years sa Makkah, no?
13 years siya nagda'wa sa Makkah, at ano ang mga bumababa sa kanyang mga wahi? Ano ang bumababa sa kanyang mga utos? Ang mga bumababa sa kanyang mga utos, ang mga Quran, ay ang patungkol sa akida, mga paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga paniniwala patungkol sa Yaumul Akhir, mga huling araw, no? Ito lamang ay nagpapatunay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na mahalagang mauna ang akida kaysa sa lahat ng bagay. At pagkatapos noon, after ng 13 years, ay naghijra ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina, at doon na ibinaba yung iba pang mga bagay, doon na ibinaba ang utos sa zakah, doon na ibinaba ang utos sa iba pang mga gawain na kung saan ito ay obligado sa pananampalatayang Islam. So kung titingnan natin ang talambuhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang una ng da'wa sa kanyang kaum, sa kaum Quraysh, ay ang akida, pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Pangalawang rason, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung bakit mahalagang pag-aralan ang akida, nag-aaral tayo ng akida upang itama ito, no? At mailayo at malinis ito mula sa mga shirk, mga pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kufur, mga kalapastanganan kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga bid'ah o mga innovation, mga pagbabago sa ating relihiyon, no? Kung ang ating akida, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam o paniniwala natin kay Allah ay papasukan ng shirk, lalong-lalo na yung shirk akbar, katotohanan na hindi ito matatanggap mula sa atin. Kung ano man ang gawain natin na ginagawa at hinaluan natin ito ng shirk, lalong-lalo na yung shirk akbar, ito ay hindi matatanggap mula sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, katotohanan na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at ipinahayag namin sa mga propetang nauna sa iyo, na kung ikaw ay magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sasamba ka ng bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na masisira ang iyong mga gawain at hindi mo ito papakinabangan. Ang mga kuffar, ang mga mushrikun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kahit gaano pa sila gumawa ng kabutihan, kung sila naman ay mali ang kanilang akida, hindi sila naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila ito mapapakinabangan sa kabilang buhay. Dahil ang unang dapat na itama sa lahat ng gawain ay ang paniniwala para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na may usapin patungkol sa akida. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pinapatawad kung sino man ang magtambal sa kanya, no? At pinapatawad ang ibang mga kasalanan na bukod pa doon. Isipin natin kung gaano kabigat yung shirk, no? Kaya't mahalaga ang pag-aralan ang tamang akida upang malayo tayo sa mga bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Malayo tayo sa shirk, malayo tayo sa kufur, no? Malayo tayo sa mga bid'ah na ginagawa ng ibang mga ligaw ang kanilang akida. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang ating akida, dahil ito ang pinakamataas na kaalaman at pinakadakila sa lahat, no? Mas mataas pa itong pag-aralan kaysa sa ibang mga kurso, no? Kung tayo ay mag-aaral ng akida. Dahil ang isang kaalaman, malalaman ang kanyang antas o ang kanyang level o ang kanyang kahalagahan sa pamamagitan ng pagtingin doon sa bagay na kanilang pinag-aaralan. Halimbawa na lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kursong medisina, ang pag-aaral sa medisina. Malalaman natin na ito ay mahalaga sa isang tao dahil kung titingnan natin kung ano ang kanilang pinag-aaralan, ito ay patungkol sa mga panggagamot, no?
Sa ganito paraan, may kita natin na mahalaga pala yung kursong TIB. Paano pa kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung pag-aaralan mo, kikilalanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na lumikha sa iyo, no? Kikilalanin mo kung ano ang kanyang mga katangian, kikilalanin mo kung ano ang kanyang mga pangalan, at kikilalanin mo ang mga ah, kanyang ah, kinagugustuhan, kinaluluguran, at kikilalanin mo ang mga bagay na kanyang kinaayawan. Katotohanan na ang akida, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pinaka mataas na antas na kaalaman na nararapat nating pag-aralan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pang-apat na bagay, mga kapatid, o dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang akida ay upang madagdagan ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay mangilag sa kanyang mga pinagbabawal. Dahil kung kilala natin si Allah subhanahu wa ta'ala, na pag-aralan natin ng tama si Allah subhanahu wa ta'ala, nakilala natin siya ng tama dahil sa meron tayong tamang akida at nang hawak tayo sa tamang akida at na pag-aralan natin ito, katotohanan na walang madadagdag ito sa atin maliban sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Paano tayo makakagawa ng kasalanan? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nakuha natin na pag-aralan natin sa akida na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakakita. No? Paano tayo gagawa ng kasalanan kung alam natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita tayo saan man tayo magpunta? Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang ating mga magagawa. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng tamang akida, ay katotohanan na madadagdagan tayo ng pagkatakot at mas lalaligo tayo sa mga haram na mga bagay. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Katotohanan na ang mga taong may takot at tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga ulama. Mga ulama na kung saan sila ay may tamang kaalaman patungkol sa pagkakakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala at patungkol sa mga bagay na kung saan ipinag-uutos sa pananampalatayang Islam. So ito ang pang-apat na dahilan. Panglimang dahilan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung bakit natin pinag-aaralan ang tamang akida, no? Ay upang malayo tayo sa mga fitna at mga syubhat. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalagang pag-aralan natin ang tamang akida dahil sa nagkalat na mga fitna, no? At nagkalat na mga syubhat na kung saan kung ito ay papasok sa isang mananampalatayang Muslim, maaring hindi niya ito makilala, no? Kaya't mahalaga na matuto siya ng tamang akida. At saksi tayo, mga kapatid, hindi natin may pagkakaila na napakarami kahit saan man tayo magpunta na may mga iba't ibang paniniwala at iba't ibang mga tao na nagdadala ng sira o maling katuruan sa akida. Kaya't ito ay mahalagang pag-aralan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pang-anim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinag-aaralan natin ang akida upang sumunod sa yapak ng mga propeta, na kung saan ang mga propeta na ito, ayon sa nabanggit na rin sa Quran, kung titingnan natin ang mga nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay meron doong partikular na aya na kung saan tumutukoy pa din sa akida. Sinabi doon, "Ubudullah, malakum min ilahin gayro." Kung titingnan natin ang aya na iyon, ito ay nasa tatlong sura, no? Nasa tatlong magkakaibang sura at nasa siyam na kinalalagyan nito sa magkaiba-ibang bahagi ng sura na ito. Na tumutukoy lamang doon ang kahalagahan ng pag-aaral sa akida at pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iba't ibang mga propeta ang binabaan niya ng aya na ito, pero ang sinasabi pa rin doon, sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, wala kayong Diyos maliban sa Kanya. Ubudullah, malakum min ilahin gayro. Sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala
at alamin ninyo ang kanyang mga karapatan dahil walang ila, no, na dapat niyong sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng mga propeta, ito ang dahilan kung bakit sila ipinadala dito sa mundo. Ito ay ang kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala, malaman ang kanyang mga ipinag-uutos at malaman natin at layuan ang kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang pang-anim na dahilan upang masunod natin ang mga pamamaraan ng mga propeta. Pangpito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinag-aaralan natin ng ang tamang akida dahil ito ang naghahatid sa tunay na kapayapaan sa isang sambayanan, no? Sapagkat kung tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, o kung may mga taong namumuhay sa isang sambayanan at magkakaiba-iba ang kanilang akida, katotohanan na walang kapayapaan na mangyayari doon. Dahil magkakaiba-iba ang kanilang paniniwala. Ang isa naniniwala na kapag gumawa siya ng ganitong bagay, ay yun ang kabutihan para sa kanyang Diyos, no? Ang isa naman naniniwala na kapag gawin niya itong bagay, ay yun ang kabutihan sa ibang Diyos. Na hindi nila alam na ang mga pinaniniwalaan nila na yon ay masama pala pagdating sa iba. So kung may may mga taong namumuhay sa isang pamayanan na magkakaiba-iba ang kanilang akida, katotohanan na ang pamayanan na yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay walang kapanatagan, walang katahimikan. So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nararapat na pag-aralan natin ng tama ang ating akida o ang ating paniniwala. Pangwalo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinag-aaralan natin ang akida dahil ito ang nagbibigay ng kapanatagan sa isang tao. Dahil kung makikilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala, kafa, ibig sabihin, tama na sa kanya iyon, no? Para maging panatag siya, maging masaya siya sa kanyang mundo, no? Maging masaya siya dito sa dunya. Na kung saan, kung daraan siya sa isang pagsubok, kung daraan siya sa isang kahirapan, alam niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa banal na Quran na kapag katapos ng kahirapan, katotohanan, ang kasunod nito ay isang kaginhawaan, no? Yun ay kung alam niya ang kanyang tamang akida, alam niya ang mga karapatan o ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na rin, kung siya ay magkakasakit, mapapanatag siya at matutuwa siya. Katotohanan, mga kapatid, alam natin na yung mga walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinubok sila ng anuman, ng kahirapan man o ng isang sakit man, sila ay nalulungkot at nagagalit. Pero ang isang taong nagtataglay ng tamang akida, no, at kilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala at napag-aralan niya ang tamang akida, siya ay malulugod, no? Dahil alam niya na si Allah subhanahu wa ta'ala na pinaranas sa kanya yon dahil sa kanyang wisdom. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hakim, wisdom, no? At iba pang mga bagay na kung saan, mga kapatid, makakapagpasaya sa isang tao kung siya ay malalaman niya ng tama ang kanyang akida. Sabi nga ng isa sa mga salaf, no? Mga salaf, ibig sabihin, yung mga naunang henerasyon sa atin na mga mananampalataya na sumusunod sa Quran, sa Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi sila gumagawa ng anumang innovation. Sabi ng isa sa kanila, "Nahnu fi sa'adatin law 'alimaha al-muluk laqataluna aw lajaladuna 'alayha." Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, na tayo ay nasa isang kaligayahan na kung saan, kung malalaman ito ng mga hari o kahit ng kanilang mga anak, katotohanan na may inggit sila sa atin at katotohanan na makikipagpatayan sila para sa kasiyahan na yun upang makuha lang nila. Ano ang tinutukoy dito ng mga salaf? Ito ang akida na tama, ito ang relihiyong Islam na tama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no? Pangsyam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na dahilan kung bakit
mahalagang pag-aralan ang ating akida ay hindi tumatanggap ang akida ng Ta'addudiyya. Ibig sabihin ng Ta'addudiyya ay yung mga hati-hating opinyon. Hindi ito kagaya ng usaping fiqh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na tumatanggap ng hati-hating opinyon mula sa mga scholars. At meron tayong 4 na scholars sa madhab na sinusunod sa fiqh, no? Na kung saan kung ang isang taong alim, isang taong may sapat na kaalaman sa field ng fiqh, kung kukuha siya sa isa sa mga ra'y na yon, ay matatanggap ito sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang hakim o na ang isang tagapaghatol na kung siya ay magsisikap sa isang katanungan at ang katanungan nito ay may kinalaman sa fiqh, no? At magsisikap siya doon, idajtahad, magsikap siya doon sa isang katanungan na yun at tumama siya sa kanyang pagsisikap katotohanan na meron siyang 2 biyaya. At ang isang mujtahid naman, o isang hakim naman, kapag siya ay nagsikap sa isang mas'ala o katanungan na kung saan ito may kinalaman din sa fiqh, at siya ay nagkamali katotohanan na meron pa rin siyang isang biyaya. So kahit saan man siyang pumunta ay magkakaroon pa rin siya ng biyaya at hindi siya masisisi dahil sa pagkakamali niya na iyon. Wag lang ang bagay na may kinalaman sa akida, mga kapatid, sapagkat ito ay hindi tumatanggap ng iba-iba, hati-hati ng opinion. Ang ating mga scholar, kapag sa usaping akida, sila ay may matuwid at may isang mga pananaw dyan, no? At lahat ng sumalungat doon sa pananaw na yon ay maituturing na sumalungat doon sa Quran at Sunnah. Dahil ang ating mga ulama ay pinarating sa atin ang tamang akida sa pamamagitan ng pagsunod sa Quran, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga Sunnah, at sa pamamagitan sa pagsunod sa mga pagpapaliwanag ng mga mabubuting tao, yung mga salafus saleh at yung mga may inam na henerasyon, no, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At yun ang mga bagay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung bakit mahalagang pag-aralan natin ang ating akida, no? Kaya naway nabigyan ng kasagutan ang mga taong nagsasabi na hindi mahalagang pag-aralan ng akida, no? So dahil dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa mga kasagutan na ito, ay malalaman natin kung gaano kahalaga na tayo ay mag-aral sa ating akida, pag-aralan natin ang akida. At hanggang dito na lamang, inshallah subhanahu wa ta'ala.